Magandang umaga, Carla, at maraming salamat. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na ang latest sa ating panahon. Bago natin simulan ang balitaktakan, isa munang anunsyo mula sa Pag-asa. Naglabas nga sila ng thunderstorm advisory kaninang alas 5:30 ng umaga at sinabi nila na magkakaroon o maaring mag-form ang isang thunderstorm sa may Cebu, partikular sa mga areas ng Medellin at Daan Bantayan. Ang thunderstorms na ito ay maaring mabuo sa loob ng 12 oras, ngunit hindi naman inaasahan na magtatagal ng higit sa isa o dalawa kung ito man ay magaganap. Mamaya-maya lamang ay ipapaliwanag sa atin ng ating kasamang Pag-asa weather forecaster na si Alzar Aurelio kung ano nga ba ang isang thunderstorm at kung paano ito nabubuo. Atin siyang i-welcome ngayong umagang ito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa iyo, at ganun din po sa lahat ng nanonood. Ayun nga, bago natin pag-usapan ng thunderstorms, Ginoong Aurelio, unahin po muna natin ang init ng panahon na ito. Napapansin nga natin na nung mga nakarang araw, partikular dito sa Metro Manila, ay nagiging partly cloudy to cloudy tayo at nagiging mas kaunti o less ang ating temperature at mas mababa na ito. Maaari ba natin masabi na nag-peak na ang tag-init at tapos na ito at gradual na bababa na ba ang ating temperatura ngayong mga susunod na araw? Opo, sa mga oras ito, yun yung makikita sa ating satellite imagery na walang halos ng kaulapan dito sa ating bansa at tama kayo at bahagyang maulap hanggang sa kumisan maulap po tayo. Sa base sa ating mga records, base sa mga temperature ay alos hindi pa nagbabago ang ating maximum temperature, lalo po halimbawa po dito sa Metro Manila kung saan maglalaro po sa 35 to 36 degrees Celsius. Pero habang papunta tayo sa tag-ulan ay makikita natin ang bahagyang pagbaba ng temperatura dito sa buong bansa. Yun nga mga kaibigan, sa ngayon ay hindi pa naman idinedeklara na tapos na ang tag-init. Bagamat magiging mababa na nga o gradual na bababa ang ating temperatura sa mga susunod na araw, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang ating highest recorded temperatures at mamaya nga ay titignan rin natin yan sa mga highest temperatures na ng ating makukuha mamaya sa ating next questions. Napag-uusapan natin kanina ang thunderstorms, Ginoong Aurelio, at mayroon nga magaganap niyan sa Cebu. Ano nga ba ang isang thunderstorm at paano ito nabubuo at ano ba yung mga iba't ibang uri ng weather system na ito? Opo, yung mga thunderstorm nito ay nangyayari pa halimbawa po dito sa tag-init kung saan ay maraming water vapor at nakakabuo na isang klaseng ulap. Ito yung napakalaking ulap at tinatawag po namin na cumulonimbus cloud o mas kilalang thunderstorm. Yung makikita ang tatlong stages para makabuo na isang thunderstorm. Ang nakikita sa una nito ay towering cumulus stage. Ito yung ito nag-uumpisa pa lang para maging isang thunderstorm. At sa mga umaga, nakikita yung mainit. So nabubuo po itong mga cumulus clouds, yung makikita. At pagdating nyo sa hapon na gabi, ito na yung makikita. Itong isang napakalaki at towering na tinatawag natin isang thunderstorm. Yung makikita, napakataas po niya at isa siyang pinakamalaking ulap sa lahat ng klaseng ulap. At ito nangyayari po sa hapon ng gabi at kakaroon tayo ng kulod at kidlat at mga pag-ulan. At habang umuulan, dito na pa tayo sa dissipating stage kung saan habang umulan ay unti-unti pong humuhupa o bahagyang nawawala itong kaulapan, itong thunderstorm. At ito yung kinakailangan po natin na isang thunderstorm, kailangan maraming water vapor para makabuo ng isang napakalaking ulap. At kailangan din ng stable para ito yung hangin nakikita pataas, ay yung makikita na katulong ng isang updraft yung hangin pataas kung saan itong towering ay umaabot hanggang sa lugar kung saan napakalamig. At nangyayari po yan kung nagkakaroon tayo ng hailstorm dahil dito sa area nito ay napakalamig po yan at sa loob niya mayroong mga ice crystal o mga yellow kaya nagkakaroon tayo ng hailstorm. Sa susunod po ay ang ito'y pag-ulan ay nangyari po sa hapon at gabi. Yan nga mga kaibigan, ang isang thunderstorm ay mayroong iba't ibang stages at mayroong iba't ibang mga conditions para ito ay mabuo. Ito nga ay nagsisimula bilang cumulus clouds muna at yan ay managaganap sa umaga. At pagdating naman yan kapag nag-build up na ang water vapor na nangyayari sa water cycle, ito ay nagtatower at nagiging isang malaking cumulonimbus clouds na pagdating naman ng hapon ay bumabagsak madalas at nagiging at ito nga ay yung dissipating stage ng isang thunderstorm. Kakibat rin yan ang water cycle o ang conditions kung saan ang kailangan ng heat, moisture at ng isang low pressure o isang unstable atmosphere ay siyang bumubuo rin ng isang thunderstorm. Karugtong yan, Ginoong Aurelio, ano po ba yung iba't ibang uri ng isang thunderstorm? Opo, may mga iba't ibang uri ng thunderstorm at napapansin na mayroong mga single cell, multi-cell.
Itong single cell, ito yung nangyayari sa ating bansa. Yung single cell, ito yung mga isolated thunderstorm, yun pong halimbawa. At nangyayari po yan dito sa ating bansa, lalo na po sa panahon na nagtag-init. Ito yung multi-cell cluster. Ito yung isabihin po yan ay maraming single cell at tinatawag na multi-cluster. Pag pinagsama-sama po yan, at tinatawag na multi-cell cluster. Sumunod po dyan yung pangatlo, multi-cell line o squall line. Nangyayari po yan at madalas po yan sa bandang Amerika. Yung squall line, isang linya na puro mga thunderstorm. Pag ganyan nangyayari po yan, severe po yan at maaari magkaroon ng tornado o hailstorm. At yung panghuli, ito yung isang klase ng thunderstorm, ito yung napakalakas. Ito yung supercell. Halimbawa po yan, ito yung mga nangyayari sa tornado alley sa Amerika, nangyayari pag panahon ng tag-init. At yung napapanood o narinig sa balita na may mga tornado nangyayari sa bahagi ng Amerika. Ito yung nagagaling isang supercell, isang napakalaking thunderstorm kung saan mas malaki pa ang thunderstorm dun sa Amerika kesa sa ating bansa. Yun nga mga kaibigan, depende sa lugar at depende sa lokal ay iba't ibang uri ng thunderstorms ang maaaring maranasan. Dito sa Pilipinas, madalas nating maranasan o halos araw-araw ay nararanasan natin ang single cell o ang multi-cell at yan ay yung mga maliliit o isolated thunderstorms lamang. Kaya kung inyong mapapansin, araw-araw ay inire-report namin na mayroong isolated cases ng rain showers o thunderstorms. Yan po yung single cell at yung multi-cell. Habang dyan naman sa may bandang kanluran, sa may Amerika, ay maaaring maranasan ang multi-cell line o ang squall line at ang yung supercell lines na sobrang laking mga thunderstorms na salamat naman at hindi natin nararanasan pa dito sa Pilipinas. Ginoong Aurelio, maiba tayo, no? Patuloy nga na magiging mainit ang panahon. Ano po ba yung top 5 highest temperatures kahapon? Opo, tama po. At kahapon ay nanatili pa rin itong ridge ng high pressure area dito sa Luzon at yung kahapon ay matatandaan yung ITCC o Intertropical Convergence Zone kung saan naapektuhan sa bandang Mindanao. At narito po ang ating top 5 na record po natin kahapon sa lahat ng monitoring station natin. At yung makikita na halos o itong buong ang top 5 nito ay nasa bandang Luzon at nangunguna pa rin itong sa Tuguegarao na kung umabot pa rin ng 38.0 degrees Celsius. So, it feels like na maaaring 40 to 42 degrees Celsius ang maramdaman natin dito sa Tuguegarao. Sumunod po dito sa bandang Central Luzon, doon pa rin Cabanatuan City ay palaging pumapangalawa sa Tuguegarao. 36.8 degrees Celsius. Sumunod po ang Isabela, 36.1 degrees Celsius. Sumunod ang Sangli Cavite, 35.8 degrees Celsius. At ang panghuli dito sa Quezon City, Science Garden ay umabot ng 35.0 degrees Celsius. Mga kaibigan, ayon nga kay Ginoong Alzar Aurelio ay nananatili pa rin sa higit na 35 degrees Celsius ang ating highest temperatures dito sa may Luzon, particularly dito sa mga areas ng Central Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Tuguegarao City. At inaasahan na magpapatuloy yan kahit sa mga susunod na araw na pababa na ang temperatura. At dahil nga dyan ay mas mataas rin ang ating mararanasan na heat discomfort. At napag-uusapan nila natin ang heat discomfort, ano po ba yung mga magiging rehistro ng temperatura dito sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao sa ating heat index ngayong araw na ito? Tama. At may pa rin ating panahon, malisangan pa rin dito sa buong bansa. Ay makikita ang ilang binabantayan nating lugar kung anong inaasahan po nating maximum temperature at ayun yung mararamdaman natin ng ating katawan. Dito sa Metro Manila, ang inaasahan po natin na 32.2 degrees Celsius sinasabi dito is minimum ay 21.1 degrees Celsius at 39.2 degrees Celsius. Ito po yung minimum at maximum temperature na maramdaman po natin ang ating katawan kapag tayo ay nagbilad sa sikat ng araw. Sa Metro Cebu, ang maramdaman natin ng ating katawan ay ito yung 31 hanggang 38.5 degrees Celsius. So napakainit po yan, malinsangan. Sa Davao naman ay 29, pinakamababa, hanggang 36.7 degrees Celsius. Inulit ko po, ito yung mga temperature, ito yung maramdaman natin ng katawan kapag tayo nagbilad sa sikat ng araw. Nga mga kaibigan, nananatili pa rin tayong higit sa 35 degrees Celsius at nasa extreme caution levels ng ating mararamdamang temperatura sa rehistro ng heat index. At lalong-lalo na yan kapag nagbibilad tayo sa sikat ng araw. At maaari tayong makaranas ng heat discomfort o heat exhaustion at heat cramps kapag yan ay nagpatuloy. Kaya naman kung maaari ay umiwas na lang siguro sa sikat ng araw kung wala naman tayong gagawing importante ngayong araw nito para makaiwas sa sa heat-related injuries. Panghuling tanong, Ginoong Aurelio, ano po ba ang ating maaasahang panahon ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw?
Pa sa araw nito ay malinsangan pa rin ang ating panahon. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Yung makikita sa mga oras nito ay bagyang maulap po tayo. At dahil po yan sa isang ridge ng high pressure area, kung saan naapektuhan pa rin itong buong Luzon at itong easterlies naman ay naapektuhan dito sa lalabing bahagi ng ating bansa. Kaya makakaranas tayo ng mga ganda at malinsangan ng panahon. Kaya ang inaasahan po natin, bahagyang ulap po tayo hanggang sa maulap ng kalangitan. At sa bandang hapon na gabi, asahan po natin itong mga isolated thunderstorm o isolated na pag-ulan. Yan nga mga kaibigan, good weather conditions naman ang ating maaasahan ngayong araw na ito at inaasahang magpapatuloy ito sa mga susunod na araw at patuloy rin ay iiral siguro ang ridge of the high pressure area dyan sa may extreme part ng Northern Luzon na kung saan ito ay nagbibigay ng magandang panahon at magandang weather conditions sa atin. Magiging mainit at maalinsangan rin dahil patuloy na umiiral ang easterlies lalong-lalo na dyan sa parte ng Kabisayaan. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon at sa lahat ng sagot na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito, Ginoong Alzar Aurelio. Mga kaibigan, kami magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion, na nagsasabing ang hamon ng panahon ay landas sa pag-ahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo sa studio.